Ang tinig sa kadiliman. Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Cordillera, may isang matandang alamat na nagkukuwento tungkol sa isang mahiwagang tinig na lumilitaw tuwing takipsilim. Ang baryong ito na tinatawag na San Andres ay tahimik at payapa, ngunit tuwing gabi nagiging takot ang mga tao dahil sa tinig na bumabalot sa kanilang paligid. Isang gabi si Juan, isang batang magsasaka, ay naiwang mag-isa sa kanilang kubo. Ang kanyang mga magulang ay pumunta sa bayan para mamili at inaasahang babalik kinabukasan. Habang nag-iisa si Juan, nakarinig siya ng malamyos na boses na tila nagmumula sa kagubatan sa likod ng kanilang bahay. Juan, tulungan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Juan at sumikdo ang kanyang puso. Hindi niya mawari kung sino ang tumatawag sa kanya. Walang ibang tao sa kanilang paligid maliban sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana, pilit inaalam kung saan nagmumula ang tinig. Ngunit nang silipin niya ang labas, puro dilim lang ang kanyang nakita. Juan, wag mo akong iiwan dito. Kinabahan si Juan, ngunit nagpasya siyang sundan ng tinig. Lumabas siya ng kubo, dala ang isang lampara at sinundan ng boses papunta sa kagubatan. Habang naglalakad siya, pakiramdam niya'y may mga matang nakamasid sa kanya, ngunit wala siyang nakikitang anuman o sinuman. Habang papalapit siya sa puso ng kagubatan, ang tinig ay naging malinaw at masakit sa pandinig. Narating niya ang isang maliit na lawa at dito nakakita siya ng isang batang babae na nakaupo sa gilid ng tubig, umiiyak. Juan, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Lumalapit si Juan sa batang babae, ngunit nang ito'y tumingala at tumingin sa kanya, ang kanyang mukha'y nagbago. Mula sa isang inosenteng bata patungo sa isang nakakatakot na nilalang, may matalim na mga ngipin at mga mata na tila apoy. Ikaw ang susunod. Sigaw ng nilalang. Nagising si Juan sa isang nakakatakot na sigaw. Siya'y napabalikwas ng bangon at napagtantong siya'y nasa kanyang kama pa rin. Pawis na pawis siya at hinahabol ang kanyang hininga. Lumabas siya ng kubo upang siguraduhing panaginip lang ang lahat. Ngunit nang makita niya ang mga bakas ng kanyang mga paa sa putik na papunta sa kagubatan, napagtanto niyang totoo ang nangyari. Kinabukasan, bumalik ang kanyang mga magulang at ikinuwento ni Juan ang kanyang naranasan. Ipinagtapat ng kanyang ina na ang batang babae ay isang nawawalang kamag-anak na nalunod sa lawa maraming taon na ang nakalipas. Ayon sa alamat, ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik at naghahanap ng kapalit upang siya'y makalaya. Simula noon, tuwing takipsilim, lagi nang binabantayan ni Juan at ng kanyang pamilya ang kanilang kubo. Palaging nakikinig sa mga tinig sa kadiliman at nagdarasal na hindi na muling bumalik ang tinig ng batang nawawala. Sa baryo ng San Andres, ang alamat ng tinig sa kadiliman ay nagsisilbing paalala sa lahat na sa bawat takipsilim, ang mga kaluluwang hindi matahimik ay patuloy na naghahanap ng kapalit upang makamit ang tunay na kapayapaan.